Hello! Welcome to our channel. Ang topic natin ngayon is for differential equations, which is solving non-homogeneous DE using method of undetermined coefficients, part 3. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description. Check nyo muna. Maganda panoorin nyo muna para meron na kayong idea sa concepts about the topic. And nakapag-solve na rin tayo ng some sample problems for solving non-homogeneous DE using method of undetermined coefficients. So ito yung mga na-solve natin, no? Okay, panoorin nyo muna yung parts 1 and 2 para mas magets nyo na yung isa-solve natin ngayon. Mag-solve lang tayo ng more problems, tuloy lang natin. So yung last part sa part 2, umabot tayo hanggang problem, check natin yung dulo. Problem 8. Okay, sige, tuloy natin. Let's have problem 9. For this problem, lagyan natin ng condition. Okay. D squared plus 1 y is equal to 10e to the 2x. Tapos may condition. When x is 0, y is 0, and y prime is 0. So, ibig sabihin kapag may condition na tayo, parang sa mga na-solve natin dati na types ng DE kapag may condition, ang hinahanap yan is particular solution. Just like dun sa mga first order DE natin, right? So, pwede rin tayo magkaroon ng particular solution sa higher order DE. Okay. So, again, kapag meron tayong non-homogeneous DE, it will take the form f of d y is equal to r of x, right? So, ang general solution ng any non-homogeneous DE is y equal to yc plus yp. So, for yc, yung complementary solution, okay, gagawin lang natin is equate muna natin to 0 itong d squared plus 1. So, ko-convert natin to homogeneous. Okay, naka-equate tayo muna sa 0. And then, apply natin yung pag-solve ng homogeneous DE. So, naturo ko na rin yon yung pag-solve ng homogeneous DE. Nakalink din sa description. Bale, yung f of d natin is, kung ipapattern natin dito, diba, that's the function of the differential operator d squared plus 1. So, hahanapin yung auxiliary equation, diba, which is given by f of m is equal to 0. So, papalitan natin yung mga capital D ng m, bale m squared plus 1 is 0. Then, solve for the roots. So, transpose lang natin si positive 1 sa kanan, magiging m squared is negative 1. Then, get the square root of both sides. Okay, para square root ng m squared is m, equal to plus minus square root ng negative 1, diba, that's I. Okay, so ano yung form ng general solution kapag may complex conjugate roots? Diba, if we have m is equal to a plus minus bi, okay, so kung i-apply natin yung form na to dito, we have the value of a as, kasi wala tayong real part, so 0, lagyan nyo, plus minus I. So therefore, yung a is 0. Tapos yung b is yung coefficient ng I, which is 1. So this is case 3 ng homogeneous DE, right? Kapag case 3, ang general solution, so YC natin is laging in pair, C1 e to the AX cosine BX plus C2 e to the AX sin BX. Okay, naturo ko na to sa homogeneous DE. Maganda panoorin nyo. Nakaling sa description yung parts 1 to 4 ng homogeneous DE.
So, papalitan ngayon natin. YC is, so C1 e to the A, 0, x, then cosine B, 1, x, plus C2 e to the A, 0, x, sine B, 1x. Or kasi yung e to the 0x, 1 lang yan, right? So, bale, ang pinaka-YC na lang natin is C1, cosine 1x or x na lang, plus C2, sine 1x or x. Okay, so ito yung YC. Okay, next. 'Di ba meron tayong YP? Okay, YP naman yung hahanapin natin. So sa YC, ito na siya. For YP. Okay, ang gagawin natin, balikan natin yung original DE. Ito. Yan. So, 'di ba ang ginagawa natin, we let R is equal to the right side, 10 e to the 2x. Ito ay particular solution. Tapos, kapag sinulat natin yung general solution nito, pwede siyang C1 e to the 2x. Okay? Ang goal natin is hanapin yung roots ng auxiliary equation given na may given na may general solution na ganito. Okay? So, naging particular solution na 10 e to the 2x from general solution na C1 e to the 2x by just assigning C1 equals 10. So, di ba para mahanap yung roots ng auxiliary equation, yan lang yung coefficient ng x sa e, which is 2. Okay? M is 2. Or gawin natin M prime. So, maganda na panood nyo yung parts 1 and 2 ng solving non-homogeneous DE dito sa topic para mas nagigets nyo to, yung ginagawa ko. Tsaka yung construction of homogeneous DE given a particular solution video. Nakalink din sa description. Yan. So, ibig sabihin, yung M prime natin is 2. So, ang ginagawa natin, diba, tinototal natin yung M, yung roots ng auxiliary equation nung hinanap natin si YC, plus etong M prime. Okay? So, ano yung mga roots natin ngayon for M? So, kanina, diba, plus minus I. Tapos, yung M prime is 2. Ngayon, kung ito yung total roots natin, auxiliary equation roots, mabubuo natin yung general solution na y is, so diba itong plus minus I, it corresponds to C1 cosine x plus C2 sine x. Then plus C3 e to the 2x. Okay? Ito yung general solution. Pero remember, for the non-homogeneous DE, kanina sa umpisa, pinakita natin, yung ating pinaka-y, general solution, or GS, is YC plus YP. Pero, etong C1 cosine x plus C2 sine x, siya na si YC. Yung natitira is yung YP na equal to C3 e to the 2x. So, yung form value natin ng YP is C3 e to the 2x. So, ito yung mahalaga sa non-homogeneous DE. Makuha nyo yung form ng YP. Or, itong C3, kahit gawin na lang natin usually capital letters na lang of the alphabet. Palitan ko lang ng capital A na lang. Okay. So, therefore, ito yung form ng YP. Ito yung pinakamahalaga. Makuha nyo yung tamang form ng YP. Then, since this is method of undetermined coefficients, hanapin natin yung coefficient na capital A. So, babalikan natin yung original DE. So, from the original DE, papalit natin tong y as YP. So, this squared plus 1, YP is 10 e to the 2x. Yan. So, distribute natin tong YP, magiging d squared YP plus 1 times YP or YP equals 10 e to the 2x. So, kailangan nating makuha yung second derivative ng YP. So, hanapin muna natin yung first derivative.
Diba? DYP muna, given that yung form ng YP is a e to the 2x. So, bali yung a, constant copy, times the derivative ng e to the 2x. So, e to the 2x pa rin, times by chain rule, derivative ng 2x is 2. Therefore, DYP is a times 2 or 2a e to the 2x. Okay? Isa pa, second derivative naman. So, i-derivative pa natin tong first derivative. So, yung 2a constant, copy. Again, derivative ng e to the 2x is e to the 2x times 2. So, therefore, d squared yp is 2a times 2, 4a e to the 2x. Ayan, so ito lang yung kailangan natin, diba? Si d squared yp. I-plug in na ngayon natin. So, in d squared yp is 4a e to the 2x plus yp. Yung yp natin, form niya is capital A e to the 2x. Then equals 10 e to the 2x. Yan. Tapos, i-combine natin similar terms. 4a e to the 2x plus a e to the 2x. 5a e to the 2x equals 10 e to the 2x. So, by equating coefficients, so meaning yung coefficient ng same function, yung e to the 2x sa left side, which is 5a, equate natin sa coefficient nung e to the 2x sa right side, which is 10. Then solve natin for a, itong equation, divide ko lang both sides by 5. So capital A is 10 divided by 5 or 2. So therefore, meron na tayong yp na, so yung yp natin is a e to the 2x, diba? Yan. Papalitan nyo na yung value ng capital A na nasolve natin, 2. So yp is 2 e to the 2x. And therefore, the general solution kanina takes the form y is yc plus yp. So, y is equal, so si yc, alam na natin si yc, balikan lang natin. Diba si yc is ito, c1 cosine x plus c2 sin x. Okay, then plus the yp, which is itong 2 e to the 2x. So, ito yung general solution. C1 cosine x plus C2 sin x plus 2 e to the 2x. Pero, hindi yan yung hinahanap kasi may condition nga tayo. Particular solution. So, apply natin ngayon yung condition. Kailangan, masolve natin ngayon yung arbitrary constants, yung C1, C2, using the conditions. So, dapat may dalawang condition tayo. Kasi, dalawa yung arbitrary constant, C1 and C2. So, tama, di ba? Dalawa condition natin, when x is 0, y is 0, and when x is 0, y prime is 0. So, kung gagamitin natin yung first condition, when x is 0, y is 0, so gamitin natin yan dito. So, palitan natin yung mga x ng 0, then yung y ng 0. So, 0 is equal to C1 cosine x 0 plus C2 sin x 0 plus 2 e to the 2 times x 0. So, 0 is C1, cosine 0 is 1, right? Plus C2 sin 0, 0. Plus 2 e to the 2 times 0, 0, or e to the 0 is 1. Therefore, 0 is equal to C1 times 1. C1 na lang. Ito wala na yan. 0 na siya. Plus 2 times 1, 2. So, masasolve na agad natin si C1. Transpose nga lang dito si positive 2 sa kaliwa. So, negative 2 is C1. So, isa pa. Kailangang masolve si C2. So, gamitin naman natin yung condition na when x is 0, y prime is 0. Ibig sabihin yung y prime, first derivative. E di derivative dapat natin tong y. Yung general solution.
So, y prime is C1, derivative ng cosine x, negative sine x, plus C2 times derivative ng sine x, positive cosine x, plus 2 times derivative ng e to the 2x is e to the 2x times chain rule, derivative ng 2x, 2. So we have y prime is C1 times negative sine x, negative C1 sine x, plus C2 cosine x, and then 2 times 2, 4, e to the 2x. Then tsaka natin i-apply yung condition that when x is 0, y prime is 0 daw. Ito. So, y prime, palitan natin, 0 is equal to negative C1 sine x 0 plus C2 cosine x, which is 0 ulit, plus 4 e to the 2 times x 0. So, 0 is negative C1 times sine 0 is 0, di ba? Plus C2 cosine 0 is 1, plus 4 e to the 2 times 0, 0. But e to the 0 is 1. So, bale 0 is, eto wala na yan, 0 na siya, plus or positive C2 times 1, C2, plus 4 times 1, 4. So, therefore, masasolve natin si C2 as transpose nyo lang si positive 4 sa kaliwa, negative 4 is C2. Yan. So, therefore, yung particular solution, ipapalit natin yung nakuhang value ng C1 tsaka C2 dito sa general solution. Okay? So, particular solution is y is equal to C1. So, si C1 natin, nakuhang value ay negative 2. So, negative 2 times cosine x plus C2, negative 4. So, gawin kong minus 4 na lang. Then, sine x plus 2e to the 2x. So, particular solution tayo. Basta particular solution, mawawala yung mga C1 at C2. Yung arbitrary constants. Kasi isa-solve natin using the conditions. Okay, problem number 9? 9 ba to? Okay, 9. Sige, next, let's have problem number 10. For problem number 10, d squared minus 4 y is equal to 2 minus 8x. Okay. Tapos may condition ulit tayo. When x is 0, y is 0, and y prime is 5. Okay, solution. So again, non-homogeneous DE takes the form f of dy times r of x. Okay, so yung f of d natin, ito, yung naka-times sa y, which is d squared minus 4, and then yung r of x is ito. Okay? Non-zero function, 2 minus 8x. So, general solution ng non-homogeneous DE, y is yc plus yp. So, for yc muna tayo. So, equate lang muna natin sa 0 yung d squared minus 4, y is equal to 0. Then, solve natin tong homogeneous DE. So, bale, ang ating auxiliary equation is f of m is equal to 0. So, f of m natin is, papala natin yung d dito sa f of d ng m, d squared minus 4. So, m squared minus 4 is 0. Then, solve for the roots. So, factor natin yung m squared minus 4, difference of two squares. Right? So, pwede siyang m minus 2 and m plus 2 equals 0. Then, equate each factor to 0.
So, m minus 2 is 0 and m plus 2 is 0. So, transpose si negative 2 sa kanan. Ito na yung m1 natin equals 2. Tapos, transpose si positive 2 sa kanan. Ito na yung m2 natin, negative 2. Yan. So, therefore, yung YC, anong case ito? Kapag real unique roots, case 1, di ba? Sa homogeneous DE, bale C1 e to the M1x plus C2 e to the M2x. Or, palitan natin yung value ng M1, M2. M1 is 2, so C1 e to the 2x plus C2 e to the negative 2x. Ito na yung YC natin. Next, for YP naman. So, balikan natin yung original DE. Okay, di ba ang ginagawa natin is we let R be equal dito sa function sa right side which is 2 minus 8x. Ito yung particular solution. Kapag ginawa nating general solution, ano ibig sabihin kapag may constant tsaka x? Roots niyan ay repeated 0, right? Kasi it can take the general form C1 e to the 0x plus C2x e to the 0x, di ba? Ito yung general solution. Or, kasi e to the 0 is 1. So, C1, 1 na lang yan. So, C1 times 1, C1, C2x times 1, C2x. Okay. So, ibig sabihin, kaya tayo nag-arrive sa particular solution na R is 2 minus 8x. Sinet lang natin yung C1 na 2 and then yung C2 na negative 8. So, ang mahalaga lang dito is yung roots ng auxiliary equation for the general solution na to. Diba repeated roots na dalawa na 0. So, pangalanan ko as M prime. Yan. So, kapag tinotal natin, yung roots kanina sa auxiliary equation, diba, 2 and negative 2. So, M plus M prime. Total roots is M, yung 2 and negative 2, diba? Tapos yung M prime, dalawang 0. So, kapag sinuha natin yung general solution nito na merong total empty roots ng auxiliary equation, y is so C1 e to the 2x plus C2 e to the negative 2x plus C3 plus C4x, di ba? Hindi ko na pinakita yung e to the 0x. Okay? Kasi mga 1 lang yan for the 0 roots. Diba? Recall that yung form ng general solution ng non-homogeneous DE is y is equal to yc plus yp. Diba ito na yung ating yc? C1 e to the 2x plus C2 to the negative 2x. And the automatic yung natira is para na sa form ng YP. C3 plus C4x. Okay? Therefore, yung form ng YP is C3 plus C4x. Or kahit palitan nyo na lang to ng mga capital letters. So, si C3 gawin kong capital A, si C4 gawin kong capital B. So, ito yung mahalaga, makuha nyo yung form ng YP. And then, hanapin na lang yung values ng capital A and B using method of undetermined coefficient. So, babalikan natin yung original form ng DE. Yan. From the original DE na yan, papalitan nyo yung y dito ng yp. So, d squared minus 4 yp is equal to 2 minus 8x. Yan. So, distribute natin tong yp. Bale, d squared yp minus 4yp is 2 minus 8x. So, kailangan natin uli ng second derivative ng yp. So, kuhain ko muna yung first derivative. Given that yp is ito.
So first derivative ng yp, derivative ng constant a0, plus derivative ng bx, so b constant, copy, times derivative ng x, 1. So therefore, dyp is just 0 plus b times 1 or b. Diba? And then, yung second derivative naman. So, i-derivative natin yung first derivative na p. Since b is just a constant, derivative ng b0. Yan. So, ipa-plug in ngayon natin dito. So, second derivative ngayon ng yp, 0. Minus 4 times yp. Yung yp natin is a plus bx, diba? Equals 2 minus 8x. So, simplify, distribute natin si negative 4. Bale, negative 4a minus 4bx equals 2 minus 8x. So, by equating coefficients na tayo. So, for the constant term, we have, for the constant term, we have negative 4a, equate nyo sa constant term sa right side. Diba, positive 2? Okay. Then, for the x term, coefficient is negative 4b sa kaliwa. Tapos sa kanan, coefficient ng x is negative 8. Yan, masasolve na natin dito si a and b. Dito sa una, didivide ko lang to by negative 4, right? So, a is 2 over negative 4, negative 1 half, lowest term. Tapos dito naman, didivide ko lang to both sides by negative 4. So, b is negative 8 divided by negative 4, positive 2. Yan. So, from the form ng ating yp na y is equal to a plus bx, papalitan nyo na yung values ng capital A and B. Therefore, yp is capital A, negative 1 half, plus capital B, 2 times x. Yan. So, pagsamahin na natin, therefore, ang pinaka-general solution is y is equal to yc plus yp. Diba? So, y is, alam na natin yung yc. Ano si yc kanina? Balikan lang natin. Ito. Diba? C1 into the 2x plus C2 into the negative 2x. Plus the yp, ito. Or, okay, minus 1 half plus 2x. So, general solution to, guys. Pero, hindi yan yung required particular solution. Okay? Gagamitin natin yung condition ngayon. Kailangan ma-solve si C1 and C2. So, gagamitin natin tong condition. Okay, first condition is when x is 0, y is 0. Second condition is when x is 0, y prime is 5. So, for the first condition, i-plug in na natin. Bale, papalitan yung y ng 0, tapos papalitan yung mga x ng 0. So, C1 into the 2 times x 0 plus C2 into the negative 2 times x 0 minus 1 half plus 2 times x 0. So, 0 is C1. Bale, ito the 0 lang to or 1. Ito rin, 1. Bale, C1 na lang to. C1 times 1, C1. Plus C2 times 1, C2 pa rin. Minus 1 half plus 0. 2 times 0, 0. Or transpose natin si negative 1 half sa kaliwa. So, magiging positive 1 half is C1 plus C2. Or unahin natin sa left side itong C1 plus C2 equals sa 1 half. Equation 1. So, system of equations tayo dapat dalawa kasi may C1, C2 ano. Isa pa, gamitin naman natin yung condition na ito, when x is 0, y prime is 0. When x is 0, y prime is 5 pala, sorry.
So, kukuhain natin yung first derivative nitong y. Diba? Kasi may value tayo ng y prime. Okay, first derivative, so y prime equals, so c1, derivative ng e to the 2x, e to the 2x times by chain rule, derivative ng 2x, 2. Plus c2, derivative ng e to the negative 2x. So, e to the negative 2x, copy, same, times derivative ng negative 2x by chain rule, negative 2. Minus derivative ng 1/2 na constant, 0, plus derivative ng 2x, so 2 times derivative ng x, 1. So, y prime is, so 2c1 e to the 2x, then c2 times negative 2, negative 2c2 e to the negative 2x, then plus, eto wala na yung 0, 2 times 1, 2. Ngayon, tsaka natin i-apply to. When x is 0 daw, y prime is 5. Yan. So, palitan natin yung y prime ng 5 and then yung mga 0 ng 0, ay yung mga x ng 0. So, y prime is 5 equals to 2c1 e to the 2 times x, 0, minus 2c2 e to the negative 2 times x, 0, plus 2. So, itong e to the 2, 0, 1, e to the negative 2, 0, 1 lang din. So, matitira is 5 2c1 minus 2c2 plus 2. Transpose natin c2 sa kaliwa. So, 5 minus 2 is 2c1 minus 2c2, or 5 minus 2 is 3. 2c2 minus 2c1. Or pwede nating i-divide both sides by 2. Bale, 3 halves is equal to 2c2. Wala na yung 2. Mali, c1 pala to, c1. 2c1, so makakancel c1 minus c2. Equation 2. Or, unahin natin si c1 minus c2 equals 3 halves. So, solve natin simultaneously ngayon yung equation 1 tsaka equation 2. So, pwede kayong mag-elimination substitution method. Elimination method na lang kasi pwede naman nating i-add equation 1 and 2 para ma-cancel si C2. Diba? So, C1 plus C1, 2C1, and then C2 plus negative C2 cancel. Okay, 1/2 plus 3 halves. 0.5 plus 1.52. Okay, then divide both sides by 2. Cancel. C1 is 2 divided by 2, 1. Tapos, solving for C2 using equation 1 or 2. Sige, from 1. From 1 na lang, C1 plus C2 is 1/2. Substitute nyo na yung nakuhang value ng C1 na 1 plus C2 is 1/2. Transpose C1 sa kanan, so C2 is 1/2 minus 1. 1/2 minus 1, negative 1/2. So, para makuha yung particular solution, from the given general solution, ipa-plug in na natin yung nakuhang value ng C1 and C2. Okay. So, y is, ano si C1? 1 times e to the 2x, C2, negative 1/2, e to the negative 2x, then minus 1/2 plus 2x. Or itong 1, kahit wala na yan, invisible coefficient. So, ito yung particular solution. Y is e to the 2x minus 1/2, e to the negative 2x minus 1/2 plus 2x. Yan. So, nawala na yung mga arbitrary constants C1 and C2. Kasi sinolve na natin given the conditions. Okay, next. Problem, ano number na yun? 10? Sige, problem number 11.
for problem number 11, ito, may condition ulit. Y double prime plus 9y is equal to 81x squared plus 14 cosine 4x. Tas ang condition, when x is 0, y is 0, and y prime is 3. Ayan. So, yung given natin, wala pa sa differential operator form. Diba? So, convert muna natin to differential operator form. Kasi yung y double prime, it means d squared y, right? Plus 9y, copy lang, equals 81x squared plus 14 cosine 4x. Or if factor out nyo si y, d squared plus 9y is equal to 81x squared plus 14 cosine 4x. Yan. So, naka f of dy equals r of x form na siya. Bale, yung f of d natin is itong naka-times, nakatabi kay y, d squared plus 9. Yan. So, general solution ng non-homogeneous DE palagi, y is yc plus yp. So, hanapin muna natin si yc. So, gagawin, equate natin tong d squared plus 9y to 0. So, gagawin muna natin homogeneous. And then, solve for the roots ng auxiliary equation. Auxiliary equation is f of m is 0. Bale, papalitan nyo yung d ng m dito sa f of d. Bale, m squared plus 9 is 0. So, solve for the roots. Sige, transpose natin si positive 9 sa kanan. Magiging m squared is negative 9. Then, get the square root ng both sides. So, square root ng m squared is m. Then, magiging plus minus, ano to? Square root ng negative 9. Imaginary, di ba? 3i. Yan. So, kapag case 3, kapag complex conjugate roots sa homogeneous DE, given na roots ay m is a plus minus pi, so kung ipapattern natin, pwede itong isulat as 0 plus minus 3i. So that the a is 0 and the b is yung coefficient ng i, 3. So, paano yung yc kapag ganyan? Case 3, c1 e to the ax cosine bx plus c2 e to the ax sine bx. So, substitute c1 e to the a is 0, x, then cosine b, 3, x, plus c2 e to the a, 0, x, sine b, 3x. Or itong e to the 0x is mga 1 na lang yan. So, therefore, yung ating yc is c1 cosine 3x na lang plus c2 sine 3x. Okay. So, tapos na tayo sa yc. For yp naman. So, babalikan uli natin yung ating original DE. Ito na lang. Yung naka-differential operator. Yan. So, ile-let R natin, again, ito, yung nasa right side, 81x squared plus 14 cosine 4x. Diba? So, ang particular solution to. Ang general solution is, kapag may x squared tayo, ibig sabihin repeated roots ng 0, 3 beses. Diba? Pwedeng isulat yan as C3. Sige, C3 na kasi nagamit ko na si C2.
C3 e to the 0x plus C2 x e to the 0x C4. C5 x squared e to the 0x. Okay? Pinakita ko pa yung e to the 0 pero mamaya kahit wala na yan kasi mga 1. Ibig sabihin 0 roots. Repeated roots na tatlong 0. Tapos kapag may cosine, ibig sabihin laging in pair with sign. Tapos may e, di ba? So pwede siyang C6 e to the, kasi wala tayong e to the e to the, tawag dito, e to the something. Diba? Ibig sabihin, 0x din yon. Tapos, cosine 4x plus C7 e to the 0x sine 4x. Or, simplifying, simply C3, kasi mga 1 na lang to. Ito rin mga 1. C3 na lang plus C4x plus C5x squared plus C6 cosine 4x plus C7 sin 4x. So, ito yung general solution. Kaya lang tayo nag-arrive sa particular solution na to by setting si C3, wala kasi tayong constant term, so 0. Si C2, wala rin tayong x term, so 0. I mean C4. Ito. Tapos si C5, yan, may x squared term tayo, which is yung coefficient niya, 81. Sa C6, ayan, meron tayo cosine 4x term, which is coefficient 14. Tapos sa C7, ayan, wala tayong sine 4x term, ibig sabihin coefficient ng C7 is 0. Ayan. Kaya lang tayo nag-arrive sa particular solution by assigning itong values ng C3, C4, C5, C6, C7. Pero ang mahalaga dito is yung roots. Roots ng general solution ng auxiliary equation given the general solution nito. Diba meron tayong tatlong repeated roots nga na 0. So 0, 0, 0. And then, kapag meron tayong cosine and sine, ibig sabihin yan, ang root nyon takes the form a plus minus bi. Diba yung a is yung coefficient ng x sa e0, plus minus b is yung coefficient ng x sa cosine and sine, which is 4i. Or simply plus minus 4i. Diba? So, plus minus 4i. Yan. So, pag tinotal natin, mt is yung m, yung roots ng auxiliary equation kanina, which is, plus minus 3i. Plus m prime, ito, yung 0, 0, 0 plus minus 4i. So, yung m is plus minus 3i. Tapos, yung m prime is 0, 0, 0 plus minus 4i. So, pag kinuha natin yung general solution ng homogeneous DE given this roots ng auxiliary equation, y is, diba yung plus minus 3i corresponds yan to C1 cosine 3x plus C2 sin 3x. Okay? Plus, so C3 na tayo. Kapag tatlong repeated roots na 0, that's just C3 plus C4x plus C5x squared. So, dinisregard ko na yung e to the 0x. Okay? Kasi mga 1 lang naman yan. Diba? Tapos, plus kapag 4i, that's cosine and sine. So, C6 e to the, kasi 0 yan, yung a, tapos times cosine b, which is 4x plus C7 e to the 0x sine 4x. Oh, wala na tong e to the 0 kasi 1. Yan. Pero recall that yung general solution for non-homo
Non-homogeneous DE is, di ba, y is yc plus yp. So, yung C1 cosine 3x plus C2 sin 3x, yan na si YC kanina. Diba? Ito. So, automatic, yung natirang terms, yung C3, C4, x plus C5x squared plus C6 cosine 4x, C7 sin 4x, yan na yung para kay YP. So, therefore, YP is C3 plus C4x plus C5x squared plus C6 cosine 4x plus C7 sin 4x. Or gawin na lang natin mga capital letters. Capital letters, yung C3, C4, C5, C6, C7. So, gawin ko na lang capital A plus capital BX plus capital CX squared plus capital D cosine 4x plus capital E sin 4x. So, ito yung mahalaga, nakuha nyo yung tamang itsura ng YP. Then, hanapin natin yung values ng A, B, C, D, E using method of undetermined coefficients. So, babalikan natin yung original DE. Okay, diba ito yung original DE natin? Papalitan natin yung Y ng YP. So, this squared plus 9, YP, is 81x squared plus 14 cosine 4x. So, distribute natin si YP. This squared YP plus 9YP is equal to 81x squared plus 14 cosine 4x. So, hanapin natin yung second derivative ng YP kasi kailangan siya sa equation. First derivative muna tayo. Hanapin yung first derivative ng YP given that yung YP is ito. Yan. Okay. So, derivative ng capital A constant, 0. Plus B, constant, copy, times derivative ng X, 1. Plus C, constant, copy, times derivative ng X squared, 2X. Plus D, constant, copy, derivative ng cosine, negative sin 4x times by chain rule, derivative ng 4x, 4. Plus E constant copy times derivative ng sine, positive cosine 4x by chain rule times by the derivative ng 4x, 4. Okay. So, therefore, ang ating first derivative is, so 0, wala na yan, b times 1b plus c times 2x, 2cx, then d times negative sin 4x times 4, bali negative 4d sin 4x, and then e times 4, positive 4e cosine 4x. Ayan. So, isa pa, second derivative pa tayo. I-derivative pa natin tong first derivative. So, derivative na ng b constant 0 plus 2c constant copy times derivative ng x, 1. Minus 4d constant copy times derivative ng sin 4x. Cosine 4x times 4. Okay, plus derivative ng 4e cosine 4x. So, 4e constant copy times derivative ng cosine 4x is negative sin 4x times 4. So, d squared yp is, so 0, wala na yan, 2c times 1, 2c, negative 4d times 4, negative 16d cosine 4x. Then 4e times 4, 16e, tapos may negative ka dito, minus 16e sin 4x.
Yan. So, ito yung d squared yp. So, papalitan na ngayon natin yung mga values. Ito yung equation natin, di ba? Substitute. Okay. So, in d squared yp, ito, bale, 2c minus 16d cosine 4x minus 16e sine 4x plus 9yp. Yung yp natin, ito, yung mahaba. Copy ko na lang. 9 times quantity yp. Tapos equals 81 x squared plus 14 cosine 4x. Yan. Tapos simplify natin, bale distribute natin tong 9. So copy na lang muna to. Yan. Distribute yung 9, so plus 9a plus 9bx plus 9cx squared plus 9d cosine 4x plus 9e sine 4x. Then equals 81x squared plus 14 cosine 4x. May mako-combine ba tayo? Combining similar terms. So, sa constant 2c, wala. Sa negative 16d cosine 4x, yung mga cosine 4x, ito. Pwede. Negative 16d plus 9d. Negative 7d cosine 4x. Sa mga sin x naman, negative 16e plus 9e sine 4x. So, negative 7e sine 4x din. Okay. Nine a wala tayong i-combine kay 9a. Constant lang yan, diba? Sa 9bx, wala rin. Yan. Sa 9cx squared, wala rin. Plus 9cx squared. Then equals 81x squared plus 14 cosine 4. So, pagsamahin natin to kasi constant to. Sige. Arrange lang natin. So, negative 7d cosine 4x minus 7e sine 4x. Tapos yung highest exponent ng x squared plus 9cx squared. Next, yung 9bx. And then yung constants, 9a plus 2c. Equals 81x squared plus 14 cosine 4x. Yan. By equating coefficients na tayo. For cosine 4x, coefficient ng cosine 4x sa kaliwa, negative 7d. Diba? Sa kanan, coefficient ng cosine 4x, 14. Sa sine 4x naman, coefficient ng sine 4x sa kaliwa is negative 7e. Sa kanan, wala tayong sine 4x term, sabihin 0 yon. Dun sa x squared term, coefficient ng x squared sa kaliwa is 9c. Sa kanan, yan meron. 81. Yan. Sa x term, coefficient ng x term sa kaliwa, 9b. Sa kanan, wala. Wala tayong x term, so 0.
Tapos yung constant or x to the 0. Sa kaliwa yung 9a plus 2c, di ba? 9a plus 2c. Pero wala tayong constant term sa kanan. So, 0. Yan. So, pwede na nating masolve yan isa-isa. Bale dito, di-divide ko lang to both sides by negative 7. So, d is 14 divided by negative 7, negative 2. Ito, divide nyo lang to both sides by negative 7. So, e is 0 over negative 7, 0 pa rin. Tapos ito, divide ko lang to both sides by 9. Bale, c is 81 divided by 9, 9. Ito, divide ko lang to both sides by 9. Cancel. B is 0 over 9, 0. Tapos dito, solve natin si A kasi meron na tayong C. C natin is 9. Substitute 9A plus 2 times C which is 9 equals 0. So 9A plus 18. 2 times 9, 18 equals 0. Tapos transpose si 18 sa kanan, 9a is negative 18. Divide both sides by 9. A is negative 18 divided by 9, negative 2. Yan. So, masasolve na natin yung pinaka-YP. Ang form natin is ito. Palitan natin yung mga values ng capital A, B, C, D, E. Okay. Therefore, YP is A, negative 2. Plus B is 0. 0 times X plus C is 9. 9x squared plus D is negative 2. Or gawin kong minus 2 cosine 4x. And then E is 0. Plus 0 times sine 4x. So, YP is, so negative 2, ito wala na, tsaka ito, negative 2 plus 9x squared minus 2 cosine 4x. So, yan lang pala yung ating YP. Negative 2 plus 9x squared minus 2 cosine 4x. Yan. So, makukuha na natin yung general solution. Y is YC plus YP. Bale, alam na natin si YC, balikan lang natin, substitute. Ito si YC kanina. Diba? C1 cosine 3x plus C2 sine 3x. Okay. Plus yung YP, ito, yung kakakuha pa lang natin, copy. Okay, or minus na lang yan. Ito yung general solution. Pero ang hinahanap is particular solution. So, hanapin natin si C1, C2. Apply yung condition kanina sa problem na ito. Yan. Unang condition, when x is 0, y is 0. Tapos, when x is 0, y prime is 0. So, pwede na natin i-plug in yung first condition dito. Substitute nyo yung mga x0, tapos yung y0. So, y is 0, then C1 cosine 3, x0, plus C2 sine 3, x0, minus 2, plus 9x0 squared minus 2 cosine 4x0. So, 0 is, so C1 cosine 3 times 0 is cosine 0 pa rin. Cosine 0 is 1. Plus C2 sine 3 times 0, sine 0. But sine 0 is 0, right? Minus 2. Ito wala na, 0 na yan. Minus 2. Yan. Cosine 4 times 0 is cosine 0.
cosine 0 is 1. So, bale, 0 is C1 times 1, C1. C2 times 0, 0 na lang. Minus 2, minus 2 times 1, 2. Ay, masasolve na pala agad natin dito si C1. Bale, 0 is C1, negative 2 minus 2, negative 4. Transpose si negative 4 sa kaliwa. So, positive 4 is C1. Then, yung second condition, when x is 0, y prime is 0. And then, y prime is 3 pala, sorry. Kukuha natin yung first derivative nitong y. Diba? Yung general solution. Okay. First derivative, so y prime, derivative ng, so C1 constant copy, derivative ng cosine 3x, negative sine 3x times, by chain rule, derivative ng 3x, 3. Plus C2 constant copy, times derivative ng sine x, positive cosine 3x, by chain rule times derivative ng 3x, 3. Minus derivative ng 2 constant 0, plus 9x squared, copy yung 9 constant, times derivative ng x squared power rule, 2x. Then minus 2 constant copy, times derivative ng cosine, negative sine 4x, times by chain rule derivative ng 4x, 4. So, y prime is, bale, negative 3c1 sine 3x, then plus 3c2 cosine 3x, ito wala na yan, plus 9 times 2x, 18x. Then negative 2 times negative sine 4x times 4, bali positive 8 sine 4x. And saka natin i-apply yung condition na to. So, substitute natin y prime 3, tapos yung mga x, 0. Negative 3c1 sine 3x 0 plus 3c2 cosine 3x 0 plus 18x 0 plus 8 sine 4x 0. So, 3 is equal to negative 3c1 sine 3 times 0 is sine 0. Sine 0 is 0. Plus 3c2 cosine 3 times 0, cosine 0. Cosine 0 is 1. Ito wala na yan, 0. Tapos 8 sine 4 times 0 is sine 0, which is 0. So 3 is negative. Ito wala na to. Ito 3c2 times 1, 3c2 na lang. Wala na yan. Ito 0 rin yan. Bale, di-divide ko na lang to both sides by 3. So, C2 pala is 3 divided by 3 or 1. So, para ma-solve natin yung particular solution, from the general solution na to, substitute na natin yung nakuhang C1 at C2. Therefore, Y particular solution is C1, which is, ano yung C1? 4. So, 4 cosine 3x plus C2. Right? Plus 1 sine 3x. Then minus 2 plus 9x squared minus 2 cosine 4x. Or kapag 1 lang naman yung coefficient, kahit wag nyo nang isulat yung 1. So, this is the particular solution. Y is 4 cosine 3x plus sine 3x minus 2 plus 9x squared minus 2 cosine 4x. Okay, particular solution. Okay, so naka-solve din tayo ng sa ngayon total of
11 problems. Okay? So, hanggang dito na lang tayo ngayon. Sige, abangan nyo yung next video tutorial natin. Basta follow nyo lang ako dito sa ating account para manonotify pag may video tutorial tayo next time. And subscribe na rin kayo sa ating channel, Engineered Math Channel YouTube. Lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin sa ating channel for the subject DE. Lahat ng mga video tutorials natin sa DE, link ko sa description para ma-check nyo, mapanood nyo ulit. Tsaka yung pinaka-playlist ng differential equations. Okay, para meron na kayong video tutorial playlist guide from me sa lahat ng topics na aaralin nyo for DE. So good luck sa mga nagtitake ng differential equations. So aral lang mabuti, solve lang ng maraming problems. Kayang-kaya nyo yan. And manood lang kayo ng mga video tutorials natin sa YouTube. Okay? Yan. Sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.